asawa, abogado, negosyante, Itong lupang ito ay tinaguriang lupang pangako. pero nagbago ang lahat nang pasukin niya ang mundo ng politika. Walang masyadong nakakilala. Walang masyadong nakaalam sa kanyang pinagmulan. Sino nga ba si Dominador Chipeco Jr.? Matuhay si Vice President Jong Chipeco! Ang kumakandidatong pangalawang pangulo ng Angkapatiran Party. Ngayon, siya po ay tumatakbo sa pagka-Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Welcome po, Atty. Chipeco. Magandang umaga rin sa iyo. Salamat po. Sinasamantala ni Jun Chipeco ang mga imbitasyon ng media na gaya nito. Mahalaga raw kasi ito para sa isang kandidatong tulad niya na mahina ang makinarya sa politika kumpara sa kanyang mga kalaban. Yung ibang kandidato, ng kanilang pananaw, ay nanggagaling sa kanilang personal na opinyon. Kundi sa mga media guesting, sinatsaga ni Chipeco at ng kanyang partido ang personal na pangangampanya sa iba't ibang bayan. Sa araw na ito, sinabayan ko ang kanilang pag-iikot sa San Jose, Batangas. Sino yung yan? Sabi nyo nga yan, Mayor, Mayor hindi namin kilala. Ayun pa, Vice President, hindi namin kilala. Yung mga kandidatong vice, ang medyo nakaka-discourage ng konti is yung hindi ka kilala talaga. Nakikilala ka for the first time. I cannot tell that very rarely naman to na compare ko yung mga sorti ng mga sikat na talagang dinutungo. Pero sabi ko, okay lang yun. Because we have to expect that being newcomers in politics. Sa mga lumalabas na popularity surveys, nasa dulo ang pangalan ni Chipeco. Para raw sa kanyang baguhan sa politika, lalo lang nakasasama ang mga pre-election survey. Ang kanilang pag-iisip is bakit tayo boboto sa isang talunan na hindi lumalabas sa surveys. So nawawala na yung merits ng candidates, nawawala na yung plataforma nila. Isang dating tax lawyer si Chipeco. Kung pala rin siyang manalo, lilinisin daw niya ang korupsyon sa pangungulekta ng buwis. Do a reshuffling more often than being done today. And not only at the examiner's level, but also at the higher level of the revenue district officer and the regional director. Matagal din siyang naging executive at legal counsel ng isang multinational corporation. Pero kahit pa may pera, di raw niya kayang tapatan ang gasto sa kampanya ng kanyang mga katunggali. Bakit gasto sa kampanya, if you don't mind? Well, siguro, sarili kong pera so far, you will not believe this. Pero siguro, mga 50,000-60,000. 50,000-60,000 since the campaign period started. Television ads, kakayanin mo ba natin o hindi? Are you kidding? 400,000 for 30 seconds? No way, no way, no way. Nakaaangat sa buhay si Chipeco. Nakatira rin sa isang exclusive subdivision ang kanyang pamilya. Ang gusto ko lang sabihin, kami lumaki hindi sa luho. Kami lumaki sa isang family environment na kami matipid ang aking mga magulang. Lumaki kami hindi nagugutom, pero at the same time, hindi kami marangya. Galing siya sa isang kilalang pamilya sa Laguna. Naging gobernador ng lalawigan ang kanyang ama ng mahigit isang dekada noong dekada 50. Sa Laguna, pamilyar ang mga taga rito sa kanyang pangalan. Tawag po, ako po si Jun Chipeco, sa Vice President. Bukod din sa kanyang ama, dating kongresista rin ang kanyang tiyuhin, mayor ang kanyang pinsan, at kongresista ang kanyang pamangkin. Kahit pa nasa politika ang kanyang angkan, hindi raw naniniwala si Chipeco at ang kanyang partido sa mga dinastiya. Bakit po tayo tumatakbo sa pagka-vice-presidente? Ulitin ko lang po, kumalaho tayong karanasan sa politika. Ang karanasan na hinahanap natin sa politika ay hindi lamang nababase kay naging mayor na o naging konsyal na. Ang inaanay mo sa bayan ay yung buong mong pagkatao.
Kami ang mga kandidatong hindi trapo. Alam niyo. Habang nasa kampanya, binisita rin ni Chipeco ang St. John Colleges sa Baluarte ng kanyang pamilya sa Calamba, Laguna. Isa siya sa mga may-ari ng eskwelahang ito. Minsan nang nauwi sa kontrobersyang eskwelahan nang hindi nagkasundo ang korporasyon at unyon ng mga guro sa usapin ng sweldo at benepisyo. 1998 nang ipasara ang nooy St. John Academy. Di raw gaanong naramdaman ng mga guro ang tulong ni Chipeco noon. Hindi talaga. Ngayon lang namin nalaman. Hindi namin talaga alam. Kaya nga sabi ko, ang bunot palang stock ng mga Chipeco, sabi ko gano'n. Eh kasi siyempre ang mga stockholder naman dyan, pagka medyo maliit-lit lang, siyempre di mga kaya, hindi masyadong pinapansin nila yung kanilang ano dyan. Nag-suggest ako ng amicable settlement. Stockholder ka na isang institusyon na marami ring stockholders. Isang miyembro ka lang sa isang board of directors. The most that I could do, nag-recommend ako na mag-usap ulit. Nagsampa noon ng kaso ang mga guro. Noong 2008, nanalo sila sa kaso at nagbayad ang korporasyon ng tinatayang 17 milyong piso bilang danyos. Kung maluknok daw siya sa pwesto, bagamat usapin sa labor ang isang kinasangkutan ng kanilang eskwelahan, gustong pagtuunan ng pansin ni Chipeco ang Department of Labor. Maraming malalaking establishmento na malaki ang kinikita na kaya naman nila mag-regularize ng employees. Sapagkat available yan sa labor code natin. Matatag si Chipeco sa pananalig sa kanyang kampanya. I believe 100% mananalo ako. At hindi lang ako, pati si JC De Los Reyes and I think our senators. Walang masyadong nakakilala o nakakaalam sa pagkatao ni Dominador Chipeco. Wala rin daw siyang sapat na karanasan. Sa darating na Mayo, malalaman natin kung magagamit ba niya itong bentahe o kakulangan kapag nagbigay ng hatol ang taong bayan. Ako po si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook.